ang ballpen ng tadhana. May matulis na bagay po ba kayo? O kahit isang ballpen? Pakiusap. Kung sino man ang mayroon. Pahiram po. Kailangan kong gisingin si Ginoo. Napakadelikado na ng sitwasyon. Sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila, naghahari ang kaguluhan. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay ang biglang napaluhod at sumuka ng dugo. Nagmamadaling tumakbo ang mga security personnel ng paliparan, humahanap ng doktor. Sa sandaling iyon, isang dalagang Pilipina na nagngangalang Clara. Nahila-hila ang kanyang maleta. Ang biglang sumugod, hindi siya humingi ng anumang modernong kagamitang medikal, kundi isang simpleng ballpen lamang. Naguguluhan ang mga tao sa paligid, hindi maunawaan kung ano ang gagawin niya sa isang ordinaryong bagay. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, isang himalang hindi nila sukat, akalain ang naganap sa kanilang harapan. Subalit, ang milagrosong pagliligtas na ito ay hindi ang katapusan. Ito pala ang simula na lubos na babago sa buhay ng isang dalaga. Hihilahin siya sa isang napakalaking plano na hindi niya kailanman inakala. Gamit lamang ang isang ballpen, ano kaya ang susunod na mangyayari? At anong mga pagsubok ang haharapin ng dalagang ito? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang isang totoong pangyayari na mahirap paniwalaan. Sino ang mag-aakala na ang isang ballpen ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao? Sa NAIA, mahigpit na niyayakap ni Clara ang kanyang lola sa huling pagkakataon bago siya umalis. Ang mga kulubot na kamay ng kanyang lola ay humigpit sa balikat ng kanyang apo. Puno ng pag-aalala ang boses. Clara? Apo ko, mas malamig ang Amerika kaysa sa inaakala natin. Kahit gaano ka pa katalino, bihirang-bihira silang magbigay ng pagkakataon sa ating mga Asyano. Ngunit umiling lamang si Clara at ngumiti ng buong sigla. Sa kanyang isipan, nabuo na ang isang magandang larawan ng hinaharap. Ang imahe niya na suot ang puting bistang pang-doktor. Nagliligtas ng mga pasyente sa operating room. Ang imahe niya kasama ang mga nangungunang doktor sa mundo. Bumubuo ng mga makabagong teknolohiyang medikal. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Tiyak po akong magtatagumpay at babalik. Kahit na nagtapos si Clara sa kolehiyo ng mas maaga na may bitbit na karangalan, hindi kailanman nalaman ng mga tao sa paligid niya ang kanyang tunay na pangarap. Itinuring lang nila siyang isang bookworm, maging si Clara ay hindi kailanman ipinagtapat ang kanyang pinakamalalim na saloobin. Habang dumadaan siya sa security check, hindi sinasadyang nahawakan ng kanyang kamay ang lalagyan ng ballpen sa kanyang bag. Ang ballpen ang naging kasama niya mula pa pagkabata. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng bahay-bahayan at mga manika, ginugol ni Clara ang kanyang oras sa pagguhit at pagsusulat gamit ang mga ballpen. Para sa kanya, ang ordinaryong panulat na iyon ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan. Matapos ang 12 oras na biyahe, sa wakas ay nakatapak na si Clara sa Los Angeles International Airport. Habang nakapila sa mahabang linya para sa immigration, inilibot niya ang kanyang paningin. Iba't ibang wika ang maririnig, abala ang mga empleyado ng paliparan, at ang mga kapwa pasahero ay may mga mukhang sabik at kinakabahan tulad niya. Sa wakas, si Clara na ang susunod. Kinuha ng immigration officer ang kanyang pasaporte at nagtanong ng ilang bagay. Saan siya galing? Ano ang gagawin niya roon? Gaano siya katagal mananatili? Sumagot si Clara ng malinaw at matatas sa Ingles. Dumating siya upang mag-aral sa isang medical technology institute. Ang pangarap niya ay maging isang mahusay na surgeon. Tumango ang opisyal at tinatakan ang kanyang pasaporte. Ngayon, opisyal na siyang nakatapak sa lupain ng Amerika. Napuno ng pag-asa ang puso ni Clara habang papunta para kunin ang kanyang bagahe. Nauhaw siya at lumapit sa isang vending machine. Habang abala siya sa pagpasok ng barya, isang ingay ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Anong nangyayari sa Ginoo? Lumingon si Clara. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay na nakaupo sa waiting area ang biglang nanginig at yumuko. Ang lalaking nakasuot ng eleganteng suit ay maputla at malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo.
Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May ilang nagtanong ngunit hindi siya makasagot. Dumami ng dumami ang mga tao at tila seryoso ang sitwasyon. Noong una, nakatingin lang si Clara. Estudyante pa lang siya at nasa Amerika siya. Inisip niyang darating din agad ang mga medical professional. Ngunit lumipas ang oras, walang medical staff na dumating at tila lumalala ang kalagayan ng lalaki. Bigla siyang sumuka ng maraming dugo. Natakot ang mga tao at umatras. May sumigaw. May doktor po ba dito? Tawagin niyo ang doktor! Mabilis na tumakbo ang mga security personnel, ngunit sila rin ay nag-aalangan. Sinabi nilang nakipag-ugnayan na sila sa emergency room, ngunit baka matagalan pa bago dumating ang ambulansya. May kung anong nagsimulang kumulo sa isipan ni Clara. Isang bagay na lagi niyang itinatago at walang nakakaalam. Pero hindi pa ngayon, sabi niya sa sarili. Nanatili si Clara sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit na hawak ang kanyang bagahe. Lalong pumuti ang mukha ng lalaki. Sinubukan niyang huminga ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nagsimulang maging mas desperado ang mga boses sa paligid. Tulong! Kailan darating ang doktor? Mamamatay siya sa ganitong kalagayan. Naramdaman ni Clara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang sitwasyong dati ay nababasa lang niya sa mga libro, ay nangyayari na sa kanyang harapan, base sa mga sintomas ng lalaki. Alam niyang hindi lang ito simpleng pagkahimatay o atake sa puso. Ang paghawak niya sa kanyang leeg at hirap na paghinga ay nagpapahiwatig na may malubhang problema sa kanyang daanan ng hangin. Ngunit nag-aalangan pa rin si Clara. Hindi pa siya opisyal na doktor. Higit sa lahat, nasa Amerika siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung magkamali siya. Kung pumalpak siya, ang kanyang buhay at ang buhay ng lalaki ay maaaring mapahamak. Isang security personnel ang nagmamadaling nakikipag-usap sa kanyang radyo. Nasaan na ang emergency team? Napakasama na ng kondisyon ng pasyente. Ang sagot mula sa radyo, mga 10 minuto pa. 10 minuto? Sa ganitong sitwasyon, ang 10 minuto ay napakatagal. Sa sandaling iyon, hinawakan ng lalaki ang kanyang leeg at nagpumiglas ng husto. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube, wala ng bahid ng dugo. Napagtanto ni Clara na hindi na siya maaaring mag-atubili pa ni isang segundo. Lahat ng kaalaman at karanasan na matagal na niyang itinago ay nagsimulang lumabas. Ang mga teoryang natutunan niya sa pagbabasa ng mga librong medikal mula pagkabata, ang mga advanced na kaalaman sa biology, at lahat ng nakita niya sa palihim na panonood ng mga video ng operasyon, ibinaba ni Clara ang kanyang maleta at determinadong lumakad patungo sa lalaki. Tiningnan siya ng mga tao sa paligid nang may pagdududa. Isang maliit na babaeng Asyano ang biglang lumapit, kakaiba ang itsura. Miss, delikado dyan, umatras ka. Sinubukan siyang pigilan ng isang security personnel, ngunit nagsalita si Clara sa isang matatag na boses. Barado po ang daanan niya ng hangin. Kung hindi siya mabibigyan ng first aid agad, mapapahamak siya. Nagulat ang security personnel kay Clara. Hindi siya makapaniwala na ang isang dalagang tulad niya ay makakapagbigay ng medical diagnosis. Doktor ka ba? Hindi po. Pero alam ko po ang sitwasyon ngayon. Barado ang daanan niya ng hangin. Hindi makakarating ang oxygen sa utak niya. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Clara. Ang mga bagay na alam lang niya sa teorya ay malapit ng isagawa sa katotohanan. Lalong lumala ang kalagayan ng lalaki. Tila nawalan na siya ng malay at halos hindi na marinig ang kanyang paghinga. Hindi na maaaring mag-atubili si Clara. Kung hindi siya kikilos ngayon, mamamatay ang lalaki. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang lalagyan ng ballpen, at pinili ang may pinakamatulis na dulo. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid kung ano ang kanyang gagawin. Anong gagawin ng babaeng iyan? Gagamit ng ballpen? Para saan? Ngunit desidido na si Clara. Tiningnan niya ang leeg ng lalaki para matukoy ang eksaktong lokasyon. Ang espasyo sa pagitan ng thyroid cartilage at cricoid cartilage. Ang kanyang kamay ay nakakagulat na matatag. Ito ang sandali ng pagsasagawa
ng emergency cricotherotomy, isang pamamaraan na alam lang niya sa teorya. Ito ang unang pagkakataon na gagawin niya ito, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Umatras po kayo. Kailangan ko ng espasyo. Narinig ang determinadong boses ni Clara at dahan-dahang umatras ang mga tao. Naramdaman din ng security personnel ang kabigatan ng sitwasyon at hinayaan siyang kumilos. Tinukoy ni Clara ang eksaktong lokasyon sa leeg ng lalaki at nagsimulang gumawa ng maliit na butas gamit ang ballpen. Ito ay isang proseso na nakita na niya nang hindi mabilang na beses sa mga libro, ngunit ngayon niya lang gagawin. Subalit, ang kanyang mga kilos ay tumpak na parang isang doktor na may maraming taon ng karanasan. Ilang segundo ang lumipas. Isang bugso ng hangin ang lumabas mula sa maliit na butas sa leeg ng lalaki, kasama ang bagay na bumara rito. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Ang kanyang kulay ubeng mukha ay unti-unting namula. Ang mga nakasaksi ay napabulalas sa pagkamangha. Diyos ko! Nabuhay nga siya! Paano nangyari iyon? Iniligtas siya ng babaeng iyon. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Clara na nakatingin sa kanya. Kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat, naramdaman niyang buhay pa siya. Sakto namang dumating ang ambulansya, ngunit nalutas na ang emergency. Ang mga paramedic ay namangha sa ginawa ni Clara. Sino ang gumawa nito? Itinuro ng security personnel si Clara at sumagot. Isang estudyante mula sa Pilipinas. Tiningnan ng mga paramedic si Clara nang may di makapaniwalang ekspresyon. Hindi maaaring ang isang estudyante ay makagawa ng perpektong emergency cricotherotomy. Doon lang nagsimulang maramdaman ni Clara ang bigat ng kanyang ginawa. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sunod-sunod ang tanong ng mga medical staff. Saan mo natutunan ang teknik na ito? Estudyante ka ba talaga? Nag-aaral ka ba ng medisina? Doon napagtanto ni Clara na ang kanyang buhay sa Amerika ay magsisimula sa isang napakadramatikong paraan. At hindi niya alam na ang pangyayaring ito ay babaguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Nang lubusang magkamalay ang lalaki, mabilis na nagbago ang mga pangyayari. Habang inihahanda siya ng mga paramedic na isakay sa ambulansya, itinaas niya ang kanyang kamay. Senyales na maghintay sandali, pagkatapos ay lumingon siya kay Clara. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Hindi ba? Tumango si Clara, medyo nagulat. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapagligtas siya ng isang buhay. Ginawa ko lang po ang nararapat. Tinitigan ng lalaki ang mukha ni Clara. Puno ng taos-pusong pasasalamat ang kanyang mga mata. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan at numero ng telepono? Kailangan kitang pasalamatan. Nang husto, hindi pa nakakasagot si Clara nang isakay na ang lalaki sa sasakyan. Bago umalis, sinabi niya sa huling pagkakataon, Ako si Richard Carlton. Tiyak na magkikita tayong muli. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Nang marinig ang apelidong Carlton, nagbago ang ekspresyon ng ilang tao sa paligid. May bumulong. Hindi kaya siya ang Carlton ng Carlton Medical Group? Oo nga. Sa itsura ng pananamit niya, tiyak na siya iyon. Hindi pa alam ni Clara kung sino si Richard Carlton, ngunit sa reaksyon ng mga tao, nahulaan niyang isa siyang napakatanyag na tao. Matapos umalis ang ambulansya, bumalik sa normal ang takbo ng paliparan. Ngunit ilang tao pa rin ang pumaligid kay Clara, pinag-uusapan ang kanyang ginawa. Nakakamangha, isang estudyante na kayang mag-first aid ng ganoon. Siguradong medical student siya, o baka doktor na. Naging hindi komportable si Clara sa atensyon, kaya't sinubukan niyang umalis ng tahimik. Ngunit isang empleyado ng paliparan ang lumapit. Miss, maaari po ba naming makuha ang iyong salaysay tungkol sa nangyari? Ito po ay bahagi ng security protocol ng airport. Walang nagawa si Clara kundi sumama sa empleyado sa opisina ng paliparan. Doon, ipinaliwanag niya ng detalyado ang buong pangyayari. Paano niya nalaman ang sitwasyon? Bakit niya nagawang mag-first aid? At kung saan niya natutunan ang teknik? Sinabi ni Clara ang lahat ng matapat. Nag-aral siya ng medisina sa sarili niyang paraan at nalaman ang tungkol sa emergency first aid na ito. Ngunit idinagdag niya, ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito sa totoong buhay.
Namangha ang empleyado ng paliparan sa kanyang narinig. Imposibleng magawa mo iyon ng perpekto base lang sa teorya. Alam mo ba na ang pangyayaring ito ay maaaring lumabas sa media? Si Mr. Richard Carlton ay isang napakakilalang tao. Doon napagtanto ni Clara ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi lang isang ordinaryong tao ang iniligtas niya, kundi isang sikat na personalidad. At ang kuwentong ito ay maaaring kumalat sa publiko. Habang nasa taxi papunta sa kanyang tutuluyan, inisip niya ang lahat ng nangyari. Hindi niya kailanman pinangarap na ang unang araw niya sa Amerika ay magiging ganito. At kamangha-mangha na nailabas niya ang kanyang nakatagong kakayahan nang hindi namamalayan. Habang inaayos ang kanyang mga gamit sa kanyang tinutuluyang silid, gulong-gulo ang isip ni Clara. Masaya siya, ipinagmamalaki ang sarili, at kasabay nito ay medyo nag-aalala. Hindi niya mahulaan kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nang gabing iyon, tinawagan ni Clara ang kanyang lola. Dahil sa pagkakaiba ng oras, kinabukasan na sa Pilipinas. Lola, nakarating na po ako ng ligtas. Mabuti naman, apo. Walang nangyaring masama, hindi ba? Nag-atubili si Clara. Dapat ba niyang sabihin sa lola niya ang nangyari sa paliparan? Inisip niyang mag-aalala ito, ngunit sa huli, nagpasya siyang sabihin ang totoo. Actually, lola, may nangyari pong medyo kakaiba sa airport. Nang ikuwento ni Clara ang buong pangyayari, sandaling natahimik ang kanyang lola bago nagtanong sa nag-aalalang boses. Ayos ka lang ba talaga? Wala ka bang naging problema? Apo, wag po kayong mag-alala, lola. Nalaman ko pong kaya kong tumulong sa ibang tao. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Clara sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng dayuhang lungsod. Bukas, opisyal na magsisimula ang kanyang unang araw sa klase. Ngunit kinaumagahan, walang tigil ang tawag sa telepono ni Clara. Lahat ay mga hindi kilalang numero. Nang sagutin niya, isang boses ang narinig. Hello, ako si John mula sa CBS News. Gusto ka naming interviewin tungkol sa nangyari sa airport kahapon. Gulat na gulat si Clara. Nasa media na ang kanyang kuwento. Paumanhin po. Wala po akong espesyal na sasabihin. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ngunit hindi sumuko ang reporter. Si Mr. Angtang pangsipangsisa. Wen pangsipangsisa. Richard Carlton mismo ang direktang kumontak sa amin. Sinabi niyang iniligtas mo ang kanyang buhay at gusto niyang malaman ng publiko ang iyong kwento. Doon napagtanto ni Clara na ang kuwentong ito ay maaaring mas malaki pa sa inaakala niya. Kung si Richard Carlton ay talagang isang maimpluwensyang tao, ang kanyang kuwento ay maaaring kumalat ng malawakan. Bigyan niyo po ako ng oras para mag-isip. Pagkatapos ng tawag, hinanap ni Clara sa internet ang impormasyon tungkol kay Richard Carlton. Ang resulta ay ikinagulat niya. Ang Carlton Medical ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng medical equipment sa Amerika at si Richard Carlton ang CEO nito. Sa wakas, naintindihan na ni Clara kung sino ang iniligtas niya at kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang hinaharap. Nang hapong iyon, habang nasa orientation si Clara sa kanyang paaralan, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang personal secretary ni Mr. Richard Carlton. Inaanyayahan ka ni Mr. Carlton na maghapunan. Gusto kanyang personal na pasalamatan. Nag-alangan si Clara. Masyadong biglaan ang imbitasyon at hindi pa rin siya komportable sa sitwasyon. Gusto niyang tumanggi ng magalang. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ngunit hindi sumuko ang sekretary. May espesyal na alok si Mr. Carlton para sa iyo. Isang alok na may kinalaman sa iyong hinaharap. Ang mga salitang iyon ay nagpatibok sa puso ni Clara. May kinalaman sa kanyang hinaharap? Ano ang ibig sabihin noon? Sa huli, tinanggap ni Clara ang imbitasyon. Gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin sa kanya ni Richard Carlton. Nang gabi, nakipagkita si Clara kay Richard Carlton sa isang mamahaling restaurant. Mukha na siyang mas malakas. Nang makita si Clara, ngumiti siya ng malugod. Masaya akong makita kang muli. Dahil sa iyo, nakaupo ako rito ngayon. Mapagkumbabang sumagot si Clara.
Sobra naman po iyon. Ginawa ko lang po ang natutunan ko. Tila mas humanga si Richard sa pagiging mapagkumbaba ni Clara. Ang mga taong tulad mo ang tunay na mga medical professional. Kahit bata pa, mayroon kang pusong handang magligtas ng buhay. Pagkatapos ay dumiretso siya sa punto. Sa totoo lang, may alok ako na gusto kong isaalang-alang mo. Gusto mo bang sumali sa isang espesyal na proyekto na aming isinasagawa? Ang alok ni Richard Carlton ay mas detalyado at kaakit-akit kaysa sa inaasahan ni Clara. Gusto niyang sumali si Clara sa Advanced Medical Technology Development Project ng Carlton Medical. Hindi lang ito isang ordinaryong internship, kundi bilang isang pangunahing miyembro ng research team. Noong una, hindi makapaniwala si Clara. Isa lang siyang estudyante. Paano siya makakasali sa isang mahalagang proyekto ng pinakamalaking medical equipment company sa Amerika? Ngunit seryoso si Richard. Sinabi niyang labis siyang humanga sa kakayahan ni Clara na magpasya at kumilos ng mabilis sa paliparan, pati na rin sa kanyang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Ang proyekto ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong henerasyon ng emergency medical system. Ang layunin ay gawing simple at madaling gamitin para sa lahat ang mga komplikado at malalaking emergency medical equipment sa mga kritikal na sitwasyon. Ang proyektong ito ay nagmula sa pilosopiya na minsan ang pinakasimpleng kasangkapan ang pinakamabisa. Tulad ng kung paano ginamit ni Clara ang isang ballpen para magligtas ng buhay. Ilang araw nag-isip si Clara, tiyak na ito ay isang magandang oportunidad. Ngunit kasama nito ang isang malaking responsibilidad. Higit pa rito, iba ito sa kanyang orihinal na plano sa pag-aaral. Ngunit sa huli, nagpa siya si Clara na tanggapin ang alok. Ang pagbuo ng teknolohiya na makakatulong sa mga tao sa totoong buhay ay perpektong tugma sa kanyang mga pangarap. Lubusang nagbago ang buhay ni Clara. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa hapon at gabi, nagtatrabaho siya sa research lab ng Carlton Medical. Noong una, pagod na pagod siya, ngunit natagpuan ni Clara ang kasiyahan sa bawat gawain. Ang ibang miyembro ng research team ay may pagdududa noong una kay Clara. Kahit na mayroon siyang espesyal na kwento, hindi sila sigurado kung ano ang maitutulong ng isang batang estudyante. Ngunit mabilis na sinira ni Clara ang kanilang mga pag-aakala. Ang kanyang mga ideya ay nagmula sa mga pananaw na hindi kailanman naisip ng ibang mga mananaliksik. Sa halip na gawing mas komplikado ang mga medical device, bumalik siya sa pinakasimulang konsepto. Hinahanap ang mga pangunahing, ngunit pinakamabisang paraan tulad ng kung paano niya ginamit ang ballpen para buksan ang daanan ng hangin. Lalo na sa pagbuo ng isang portable emergency diagnosis system, kahanga-hanga ang kakayahan ni Clara. Nagdisenyo siya ng isang system na kahit ang mga ordinaryong tao na walang medical expertise ay madaling magagamit. Habang tinitiyak pa rin ang tumpak na diagnosis. Nang ang ideya ni Clara ay ginawang prototype at nakapasa sa mga unang pagsubok, namangha ang buong research team. Tinawag ni Richard Carlton si Clara para batiin siya at sinabing gusto niyang bigyan siya ng mas malaking papel. Ngunit ang mabilis na pag-angat ni Clara ay hindi ikinatuwa ng lahat, lalo na si Grace Bentley, ang Vice President ng Carlton Medical, na labis na naasar sa papel ni Clara. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho si Grace sa kumpanya at hindi siya masaya na isang Pilipinang bagong dating ang nakakakuha ng espesyal na atensyon. Ang sama ng loob ni Grace ay hindi lang simpleng inggit. Ang kanyang prejudice ay nag-ugat sa pagiging galing ni Clara sa Pilipinas. Madalas niyang sinasabi sa mga kasamahan na ang mga bansa sa Asya ay marunong lang manggaya ng teknolohiya ng kanluran. Kaya naman, ang tagumpay ni Clara ay isang bagay na mahirap niyang tanggapin. Ginamit ni Grace ang iba't ibang paraan para hadlangan si Clara. Sinasadya niyang balewalain ang mga opinyon ni Clara sa mga meeting at pinagtutuunan ng pansin ang maliliit na isyu sa kanyang mga panukala. Ngunit ang talento ni Clara ay nanaig sa mga hadlang na ito, na lalong nagpalitaw sa mga kilos ni Grace. Naging mas komplikado ang sitwasyon nang pumasok ang media. Matapos mailigtas si Richard Carlton, naging malaking balita ang kwento ni Clara. Naging sikat siya sa isang gabi.
Ibinalita ng mga evening news program sa Amerika ang kwento ni Clara at nakatanggap siya ng mga imbitasyon sa iba't ibang talk shows. Tinawag siya ng media na henyo mula sa Pilipinas. Ang katotohanan na ang isang dalaga ay may mahalagang papel sa proyekto ng isang nangungunang medical technology company ay lalong nagpaganda sa kanyang kuwento. Ang mga larawan at interview ni Clara ay lumalabas araw-araw sa mga dyaryo at sa internet. Ang atensyon na ito ay naging hindi rin komportable para kay Clara. Gusto lang niyang mag-focus sa pag-aaral at pananaliksik. Ngunit masyadong interesado sa kanya ang mga tao. Gayunpaman, ang atensyon na ito ay nakatulong din sa kanyang pananaliksik dahil nagdala ito ng mas maraming suporta at oportunidad. Ang tagumpay ni Clara ay mainit ding tinanggap sa Pilipinas. Pinuri siya ng media sa bansa bilang isang pambansang ipinagmamalaki. Ang kanyang high school at universidad ay nag-organisa ng mga event para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon at tagumpay na ito, isang panganib na hindi alam ni Clara ang tahimik na nag-aabang. Ang inggit at prejudice ni Grace Bentley ay nagsimulang maging mas malinaw na mga aksyon. Naghanap siya ng paraan para matanggal si Clara. Sinimulan ni Grace na subaybayan ng mabuti ang proseso ng pananaliksik ni Clara, umaasang makahanap ng maliit na pagkakamali para palakihin ito. Bukod pa rito, sinubukan niyang angkinin ang mga ideya at resulta ng pananaliksik ni Clara. Walang kamalay-malay si Clara sa masamang plano na nangyayari. Inosente siyang nag-alay ng lahat ng kanyang makakaya sa pananaliksik. Maayos pa rin ang kanyang relasyon sa mga kasamahan at patuloy siyang pinagkakatiwalaan ni Richard Carlton hanggang isang araw nawala ang mahalagang data mula sa research lab. Ang pangunahing data ng eksperimento na ilang linggong kinolekta at sinuri ni Clara ay biglang nawala sa server. Noong una, inakala nilang system error lang, ngunit nang subukang i-recover, wala na ang data. Ang mas masama, may hinala na nalik ito sa labas nang mag-anunsyo ng katulad na resulta ng pananaliksik ang isang kalabang kumpanya. Nagsimula ang isang internal investigation. Pakiramdam ni Clara ay pinagbibintangan siya sa wala. Alam niyang wala siyang ginawang masama, ngunit bakit siya ang naging target ng hinala? Lalong naging dehado ang sitwasyon para kay Clara. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataong ito. Lihim siyang nagpakalat ng mga tsismis tungkol kay Clara. Binibigyang diin na galing siya sa Pilipinas at nagtatanong kung baka ninakaw niya ang data para sa isang kumpanya sa kanyang bansa. Ang plano ni Grace ay sopistikado at sistematiko. Matagal na siyang bumuo ng network sa loob ng kumpanya at ngayon ay ginagamit niya ito para idiin si Clara. Dahil sa insidente ng data leak, nagsimulang magpakalat si Grace ng mga tsismis tungkol kay Clara. Habang isinasagawa ang internal investigation, sinimulan ni Grace na magbigay ng impormasyon sa investigation team tungkol sa mga kahina-hinalang kilos ni Clara. Itinuro niya na madalas mag-isa si Clara sa research lab hanggang gabi, madalas gumamit ng personal na laptop, at madalas makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Sa totoo lang, normal na mga gawain lang ito, ngunit sa interpretasyon ni Grace, lahat ay naging kahina-hinala. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong nahirapan si Clara. Iba na ang tingin sa kanya ng mga kasamahan. Sa mga meeting, hindi na mainit na tinatanggap ang kanyang mga opinyon. Maging si Richard Carlton ay tila dumistansya hanggang sa malinawan ang sitwasyon. Mabilis na naramdaman ni Clara ang pagbabagong ito. Ilang linggo lang ang nakalipas, tinatanggap at kinikilala siya ng lahat. Ngunit ngayon ay may pagdududa na ang tingin nila sa kanya. Alam ni Clara na wala siyang ginawang masama, ngunit wala siyang paraan para patunayan ang kanyang kawalang sala. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang araw, isa pang security incident ang nangyari. Sa pagkakataong ito, natuklasan na ang pangunahing disenyo ng proyekto na kasama si Clara ay iligal na kinopya. At ang log ng pagkopya ay konektado sa personal na account ni Clara. Lubos na nagulat si Clara. Hindi niya kailanman kinopya ang file na iyon, ngunit sa system log, malinaw na nakatala na ang kanyang account, ang nag-access at kumopya nito.
Ginawa ni Clara ang lahat para patunayan ang kanyang kawalang sala, ngunit sa harap ng malinaw na ebidensya, ang kanyang mga salita ay parang mga palusot lamang. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataon. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting ng executive board at hiniling na suspindihin agad si Clara sa proyekto at pagbawalan siyang pumasok sa kumpanya. Ikinatwiran niyang kung mananatili si Clara, mas malaking pinsala ang maidudulot sa kumpanya. Sa meeting, malalim na nag-isip si Richard Carlton. Gusto niyang maniwala kay Clara, ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain ang interes at seguridad ng kumpanya. Sa huli, nagpasya si Richard na pansamantalang suspindihin ang partisipasyon ni Clara sa proyekto hanggang sa malinawan ang sitwasyon. Natigilan si Clara nang marinig ang balita. Tinanggal siya sa proyektong pinaghirapan niya ng husto. Ang mas masama, pinagbintangan siya sa mga bagay na hindi niya ginawa. Nakaramdam si Clara ng kawalang katarungan, galit, at kawalan ng pag-asa ng sabay-sabay habang palabas ng kumpanya. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng ilang buwan ay gumuho sa isang gabi. Naging malamig ang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan ay umiiwas pa sa kanya. Ang pinakamasakit ay ang reaksyon ng media. Nang kumalat ang balita tungkol sa suspensyon ni Clara, mabilis itong ibinalita ng media. Ilang buwan lang ang nakalipas, pinuri siya bilang isang henyo, ngunit ngayon ay baliktad na ang kanilang pag-uulat. Nagsimulang halongkatin ng media ang kanyang nakaraan. Totoo ba siyang ganoon katalino? O lahat ay isang palabas lang? May mga artikulo pa na nagtatanong kung ang insidente sa airport ay maaaring planado. Lalong nawalan ng pag-asa si Clara habang binabasa ang mga artikulong ito. Hindi niya matanggap na pinagdududahan ang kanyang taos-pusong intensyon na tumulong sa iba. Malawakan ding ibinalita ng media sa Pilipinas ang insidente. Noong una, maraming artikulo ang nagtatanggol kay Clara. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang lumabas ang mga kritikal na artikulo. Ang ilan ay kinondena pa si Clara sa pagsira sa imahe ng bansa. Nag-iisa lang si Clara sa kanyang silid at nag-isip. Ang kanyang layunin na pumunta sa Amerika para mag-aral at manaliksik ay tila naging walang kabuluhan. Sa paaralan, nagbago rin ang pakikitungo ng mga tao. Maging ang ilang propesor ay naging maingat sa pakikipag-usap sa kanya. Halos hindi na lumabas ng silid si Clara sa loob ng ilang araw. Naisip niyang tawagan ang kanyang lola, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Kapag naiisip niya kung gaano mag-aalala at madidismaya ang kanyang lola, lalo siyang nabibigatan. Ngunit isang gabi, pagkaraan ng isang linggo, may kumatok sa pinto ng silid ni Clara. Gabi na noon, isang boses ng isang binatang lalaki ang narinig mula sa labas. Tinatawag ang kanyang pangalan at sinasabing may mahalaga siyang sasabihin. Maingat na binuksan ni Clara ang pinto. Ang nakatayo sa harap niya ay si Luke Carlton. Siya ang anak ni Richard Carlton at itinuturing na tagapagmana ng Carlton Medical. Nakita na ni Clara si Luke ng ilang beses sa kumpanya. Ngunit hindi pa sila nagkausap ng personal. Seryoso ang mukha ni Luke. Ang kuwentong ikinuwento ni Luke ay nakakagulat. Muling lumalala ang kalusugan ni Richard Carlton. Kahit na tila ganap na siyang gumaling matapos ang first aid ni Clara. Kamakailan ay nagsimula siyang magpakita ng mga nakakabahalang sintomas. Ang mas nakakagulat ay hindi matukoy ng mga nangungunang doktor sa Amerika ang kanyang sakit. Lalong lumalala ang kalagayan ni Richard. Pumunta si Luke para humingi ng tulong kay Clara para sa kanyang ama. Sinabi niya na sa sitwasyong sumuko na ang ibang mga doktor. Si Clara ang kanyang tanging pag-asa. Naniniwala siyang ang kahangahangang pagpapasya at kilos ni Clara sa airport ay tiyak na makapagliligtas muli sa kanyang ama. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Clara nang marinig ang kuwento ni Luke. Isang bahagi niya ang gustong tulungan si Richard, ngunit kailangan din niyang isipin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Matalino bang bumalik sa pamilya Carlton, gayong katatapos lang siyang patalsikin sa kumpanya? Ngunit nang makita niya ang nagmamakaawang mukha ni Luke, lumambot ang puso ni Clara. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lahat. Ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina at gustong maging doktor ay para sa mga sandaling tulad nito.
Humingi siya ng isang araw kay Luke para mag-isip. Kasabay nito, ibinigay sa kanya ni Luke ang detalyadong medical record ni Richard. Pagkaalis ni Luke, sinimulan ni Clara na suriing mabuti ang mga medical record. Habang tinitingnan ang mga sintomas, nagsimula siyang maniwala na mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan na maaaring napalampas ng ibang mga doktor. Ginugol ni Clara ang buong gabi sa pagsusuri ng data. Naghanap siya sa mga librong medikal at inihambing ito sa mga katulad na kaso. At sa prosesong iyon, muli niyang naramdaman kung gaano niya kamahal ang medisina. Lalong naniwala si Clara sa kanyang pagsusuri. Naniniwala siyang may mahalagang clue na napalampas ng ibang mga doktor. Ang mga sintomas ni Richard ay hindi lang pagbabalik ng dating sakit, kundi isang pangunahing problema na hindi nalutas mula sa simula. Ang partikular na pinansin ni Clara ay ang mga sintomas na may kinalaman sa respiratory system ni Richard. Kahit na tila gumaling siya pagkatapos ng emergency first aid, kamakailan ay nagsimulang bumalik ang mga katulad na sintomas. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa anyong talamak. Unti-unting lumalala. Karamihan sa mga doktor ay magtutuon sa pagdiagnose ng mga karaniwang sakit sa puso o baga. Ngunit naisip ni Clara na maaaring may nakatagong problema sa istruktura. Bumalik ang kutob na naramdaman niya. Noong unang beses siyang nag-first aid, binuod ni Clara ang kanyang pagsusuri at muling nakipag-ugnayan kay Luke. Sinabi niyang kung papayagan siyang personal na suriin si Richard, makakapagbigay siya ng mas tumpak na diagnosis. Agad na pumayag si Luke. Kinahapunan, sumama si Clara kay Luke sa pribadong mansyon ni Richard. Mas malaki ang mansyon ng pamilya Carlton kaysa sa inaakala ni Clara, ngunit napakatindi ng tensyon sa loob. Nakahiga si Richard sa kama sa kanyang silid. Kung ikukumpara sa huli nilang pagkikita, halatang mas nanghina siya. Nang makita si Clara, mahina siyang ngumiti. Maingat na sinuri ni Clara si Richard. Habang sinusuri siya, lalo siyang naniwala na tama ang kanyang hinala. Ang diagnosis ni Clara ay lubos na naiiba sa ibang mga doktor. Ang problema ni Richard ay wala sa puso o baga, kundi sa isang maliit na pinsala sa istruktura ng kanyang leeg. Hinulaan niya na ang pressure sa unang emergency aid ay maaaring nakapinsala sa mga nakapaligid na tissue at ang mga problemang ito ay unti-unting lumala sa paglipas ng panahon. Ang mga ganitong pinsala ay maaaring hindi makita sa mga karaniwang pagsusuri, lalo na kapag dahan-dahan lumalabas ang mga sintomas na nagiging dahilan para magkamali sa diagnosis. Ngunit si Clara, na personal na nagsagawa ng first aid, ay malinaw na naaalala ang sitwasyon noon, kaya't nahulaan niya ang posibilidad na ito. Ang problema ay napakahirap gamutin ang mga ganitong pinsala. Mataas ang panganib ng operasyon dahil malapit ito sa mga mahahalagang daluyan ng dugo at istruktura. Ngunit hindi sumuko si Clara. Ilang araw siyang nagsaliksik. Sa huli, nakahanap siya ng isang posibilidad. Naniniwala siyang ang paggamit ng isang bagong binuo na minimally invasive surgical technique ay maaaring malutas ang problema ni Richard. Ngunit may isang malaking problema. Hindi pa isang lisensyadong doktor si Clara. Kahit na nakahanap siya ng perpektong paraan ng paggamot sa teorya, wala siyang karapatang magsagawa ng operasyon. Naintindihan ni Luke ang mga alalahanin ni Clara, ngunit hindi siya sumuko. Nangako siyang aasikasuhin ang mga legal na isyu. Ang kanyang plano ay matapang. Sa basement ng mansyon ng Carlton, mayroong isang kumpletong medical laboratory na may mga kagamitang katumbas ng isang ospital. Iminungkahi ni Luke na isagawa ang hindi opisyal na operasyon doon. Labis na nag-alangan si Clara. Kung magtatagumpay, maililigtas niya si Richard. Ngunit kung mabibigo, siya ang mananagot sa lahat at maaari pa siyang maharap sa kasong illegal practice of medicine. Ngunit malinaw na wala na siyang ibang pagpipilian. Gumawa ng huling desisyon si Clara. Ililigtas niya si Richard. Maingat na isinagawa ang paghahanda para sa operasyon. Lihim na inihanda ni Luke ang mga medical staff at kinakailangang kagamitan. Nagplano si Clara ng detalyadong plano para sa operasyon at naghanda para sa lahat ng posibleng mangyari. Isang gabi bago ang operasyon, hindi makatulog si Clara. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay ang operasyon,
Ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng tiwala. Ang tiwalang iyon ay tulad ng naramdaman niya noong unang beses niyang iniligtas si Richard sa airport. Muling hinawakan ni Clara ang kanyang lalagyan ng ballpen. Ang ballpen na kasama niya mula nang dumating sa Amerika. Hindi niya kailanman inakala na ang kuwentong nagsimula sa isang ballpen ay hahantong sa isang malaking operasyon na tulad nito. Kinabukasan, nagsimula ang operasyon. Alam ni Clara na ito ang magiging ilang oras na hindi niya malilimutan. Ito ay isang laban para sa buhay na kailangan niyang isugal ang lahat ng mayroon siya. Bumukas ang ilaw sa operating room. Nang hawakan niya ang scalpel at tumayo sa harap ni Richard, naramdaman ni Clara na nagiging tunay siyang doktor. Hindi dahil sa edad o lisensya, kundi dahil sa isang pusong gustong magligtas ng buhay. Sa malamig na operating room, muling naging matatag ang mga kamay ni Clara. Nang gawin niya ang unang hiwa, naging malinaw ang lahat. Habang dahan-dahan niyang binuksan ang leeg ni Richard, nakumpirma ni Clara na tama ang kanyang diagnosis. Isang maliit na pinsala mula sa unang first aid ang unti-unting pumipiga sa mga nakapaligid na tissue sa paglipas ng panahon. Mas komplikado ang operasyon kaysa sa inaasahan. Ang mga nasirang tissue ay nakapulupot sa mga mahahalagang daluyan ng dugo at istruktura ng nerbiyos. Ngunit nanatiling kalmado si Clara at isinagawa ang bawat hakbang. Samantala, nag-aalalang naghihintay si Luke sa labas. Paminsan-minsan ay sumisilip siya. Hindi niya maiwasang maniwala na tama ang pinili ng kanyang ama. Dumating ang pinakamahalagang sandali ng operasyon. Ang pag-alis ng mga nasirang tissue at muling pagbuo ng istruktura. Kung magkakaroon ng kahit maliit na pagkakamali, maaaring permanenteng masira ang respiratory function ni Richard. Huminto sandali si Clara. Huminga ng malalim. Lahat ng sandali sa kanyang buhay ay dumaan sa kanyang isipan. Naramdaman niyang lahat ay paghahanda para sa sandaling ito. Muling hinawakan ni Clara ang scalpel, puno ng kumpiyansa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kilos ay tumpak at pino. Pagkaraan ng maraming oras, natapos ang operasyon. Ang resulta ay perpekto. Ang mga nasirang tissue ay naayos na at tila normal nang gagana ang respiratory system ni Richard. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang magkamalay si Richard. Ang unang naramdaman niya ay ang mas madaling paghinga. Ang hirap na dinanas niya. Sa loob ng ilang buwan, ay nawala. Dahan-dahang iminulat ni Richard ang kanyang mga mata at nakita si Clara na nakaupo sa tabi niya, sinusubaybayan ang kanyang kalagayan. Nang lubusang magkamalay si Richard, nagsagawa si Clara ng ilang simpleng pagsusuri. Lahat ay bumalik na sa normal. Tiningnan ni Richard si Clara nang may labis na pasasalamat. Ito ang pangalawang pagkakataon na iniligtas ni Clara ang kanyang buhay. Hindi napigilan ni Luke ang pag-iyak nang makita ang paggaling ng kanyang ama. Ngunit ang tagumpay ng operasyon ay hindi nalutas ang lahat ng problema. Hindi pa rin malinaw ang legal na katayuan ni Clara. Ilang araw ang lumipas, nang lubusang gumaling si Richard, nagsimula siyang magsagawa ng isang komprehensibong investigasyon sa lahat ng nangyari. Ang resulta ay nakakagulat. Si Grace Bentley ang nagplano ng isang sopistikadong plano para matanggal si Clara. Ang data leak at security incident ay kagagawan lahat ni Grace. Hinak niya ang account ni Clara at gumawa ng peking ebidensya. Ang kanyang motibo ay hindi lang inggit, kundi isang plano na angkinin ang mga ideya at pananaliksik ni Clara. Galit na galit si Richard nang malaman ito. Ang pananakit sa taong nagligtas sa kanyang buhay ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. Agad na nagpasya si Richard na tanggalin si Grace at kasuhan ito. Kasabay nito, nagsimulang kumilos si Richard para ibalik ang reputasyon ni Clara. Gusto niyang ilantad ang katotohanan sa media, lalo na ang tagumpay ng operasyon na ito, ang magiging pinakamalinaw na patunay ng kanyang talento. Ngunit may isang problema. Ang walang lisensyang operasyon ni Clara ay maaaring magdulot ng mas malalaking legal na problema. Kailangang humanap ng paraan sina Richard at Luke para malutas ito. Sa huli, pumili sila ng paraan para bigyan daan si Clara na makakuha ng opisyal na medical license sa pamamagitan ng isang espesyal na proseso.
Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Clara nang marinig ito. Siyempre, pangarap niyang maging doktor. Ngunit hindi siya sigurado kung tama bang tumanggap ng ganoong pribilehiyo. Gusto niyang kilalanin sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Ngunit kinumbinsi siya ni Richard na hindi ito pribilehiyo, kundi isang pagkilala sa kanyang tunay na talento. Pagkatapos, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang Food and Drug Administration, FDA, ng Amerika, matapos suriin ang kwento ni Clara, ay nagpa siyang bigyan siya ng isang espesyal na medical license. Hindi ito resulta ng impluwensya ni Richard, kundi isang opisyal na desisyon na kumikilala sa kakayahan at mga nagawa ni Clara sa medisina. Ang kanyang kwento ay naging sentro ng atensyon sa buong mundo. Ang mga nangungunang unibersidad tulad ng Harvard, Johns Hopkins at MIT ay nag-alok sa kanya ng full scholarships. Lubusang nagbago rin ang reaksyon ng media. Pinuri nila siya ng husto. Si Grace Bentley ay tuluyang tinanggal sa Carleton Medical. Nang malantad ang buong katotohanan, yumanig sa buong kumpanya ang kanyang mga plano. Samantala, naging malaking paksa sa Pilipinas ang kuwento ni Clara. Nang malinawan ang katotohanan at magtagumpay si Clara, ang damdamin ay naging pambansang pagmamalaki. Umiyak ang lola ni Clara nang marinig ang balita tungkol sa kanyang apo sa telebisyon. Sa gitna ng lahat ng kasiyahan at oportunidad, gumawa si Clara ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. Tinanggihan niya ang mga alok mula sa lahat ng prestihiyosong unibersidad at ipinahayag ang kanyang intensyon na bumalik sa Pilipinas. Ang desisyon ni Clara ay hindi naintindihan ng mga tao sa paligid niya. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Richard at Luke, ngunit nanatiling matatag si Clara. Ang dahilan ng desisyon ni Clara na bumalik sa Pilipinas ay malinaw. Sa mga karanasan niya sa loob ng ilang buwan, napagtanto niya kung ano talaga ang gusto niya. Hindi niya gusto ang isang maningning na reputasyon o magtrabaho sa isang malaking ospital. Gusto niyang magtrabaho sa isang lugar kung saan tunay siyang makakatulong sa mga nangangailangan. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, tumingin si Clara sa labas ng bintana at nag-isip. Ito ay isang bagong simula. Gamit ang mga karanasan at kaalamang nakuha niya sa Amerika, gusto niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa kanyang bayan. Ilang buwan ang lumipas, nagtatrabaho si Clara sa isang maliit na ospital ng mga bata sa isang probinsya. Hindi ito magarbo o malaki, ngunit para kay Clara, ito ang pinakamahalagang lugar. Dito, ginagamot niya ang mga bata araw-araw at pinapawi ang mga alalahanin ng mga magulang. Isang araw, inilagay ni Clara ang isang ballpen sa kanyang mesa. Ito ang mismong ballpen na ginamit niya para iligtas si Richard noong unang dumating siya sa Amerika. Ang ballpen na ito ay mayroon na ngayong espesyal na kahulugan para sa kanya. Simbolo ito ng paniniwala na kahit ang pinakasimpleng kasangkapan ay maaaring magligtas ng buhay at ang tunay na medisina ay nagmumula sa isang mainit na puso. Ang mga batang pumupunta sa ospital ay laging nagtataka tungkol kay Clara, paanong ang isang dalagang tulad niya ay may ganoong kasanayan sa medisina at bakit siya nagtatrabaho sa isang maliit na ospital na tulad nito. Madalas ikuwento ni Clara sa mga bata ang parehong kuwento. Kukunin niya ang kanyang ballpen at sasabihin, "Gamit ang maliit na ballpen na ito, maililigtas natin ang isang tao, kaya kayo rin. Maaari kayong magsimula sa maliliit na bagay para maabot ang inyong malalaking pangarap." Nakikinig ang mga bata sa kuwento ni Clara na may kumikinang na mga mata. Ang ilan ay nagsasabing gusto nilang maging doktor tulad niya. Ang kuwento ni Clara ay naging isang alamat. Ang henyong Pilipina na nagligtas ng buhay gamit ang isang ballpen, bumalik mula sa Amerika, dala ang lahat ng karangalan para hanapin ang tunay na kahulugan ng medisina. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, umaakyat si Clara sa rooftop ng ospital at tumitingin sa kalangitan. Sa malayong lugar na iyon, marahil ay ang Amerika, kung saan marami pang kuwento ang nangyayari. Ngunit sigurado si Clara na sa sandaling ito at sa lugar na ito, ginagawa niya ang nararapat. Sa kamay ni Clara ay naroon pa rin ang ballpen na iyon. Ngayon, hindi na lang ito isang kasangkapan para magsulat.
kundi isang simbolo ng kanyang pilosopiya at paniniwala. Ang paniniwala na mula sa pinakapangunahin at pinakasimpleng mga bagay, makakagawa tayo ng mga pinakadakilang bagay. Tiningnan ni Clara ang mga bituin sa kalangitan at tahimik na nangako. Patuloy niyang paglilingkuran ang bawat pasyente at mananatiling matatag sa landas ng pagiging isang tunay na doktor. Ang kuwentong nagsimula sa isang ballpen ay sa wakas ay natapos na. Pinili niya ang landas na tunay niyang gusto. Sa halip na isang maningning na entablado, pinili niya ang isang tahimik at maliit na ospital ng mga bata. Sa halip na katanyagan, pinili niya ang tunay na medisina at sa kanyang mesa, naroon pa rin ang ballpen na iyon. Bilang paalala na ang isang mabuting pusong gustong magligtas ng buhay ang siyang pinakadakilang medisina sa lahat.